buong buo yung kulay natin. So, borderless yan, di ba? Okay guys, siyempre, ang una natin gagawin, i-edit muna natin yung writing pad, grade 3 natin na cover with lines na yan. So, dito, pwede mo siyang palitan kung ano yung gusto mong ilalagay na picture. So, pwede rin picture ng estudyante or customer mo na mag-o-order. So, pwede yan. So, pwede mo palitan. So, pwede naman ito na lang. Okay? So, dito naman, tips ko lang, bago kayo mag-print or mag-print mo na kayo ng sample, tapos pag tulad nito kanina, yung pinirint natin, masyadong dikit yung bilog. So, gagawin mo dyan, i-adjust mo na lang. Yan, di ba? So, ito, adjust mo din. So, depende yan. Mag-print ka muna ng isang piraso para ma-check mo kung ano yung mga pwede mo i-adjust para perfect pag nag-produce ka na ng maramihan. Okay? So, edit mo lang. Ito, lagyan mo ng picture. Siyempre, napaka-importante yan. At yung name, grade section ng customer o yung estudyante na paggagawan mo na ito. Okay, yan yung mga importante na i-edit muna at i-download bago i-print. Okay, so sa pag-print, depende na yan kung paano ka mag-print. So, discarte mo natin yan. So, kanya-kanyang discarte kasi yan. Okay? So, explore mo na lang din kung nag-i-start ka pa para talagang masubukan mo lahat ng way at sa susunod mape-perfect mo din yan. Okay? Ayan. So, meron tayo dito mga design na ready-made na sample. So, edit mo na lang. So, pinagkaiba lang na ito, yung background natin na writing pad cover natin. Okay, yung background, yung kulay. So, pwede mo laruin yung kulay. Depende sa gusto ng client mo, ng bata, or ng estudyante, or ng customer mo. So, gagawin mo dyan, para mas maganda, mag-print ka lahat, itong lahat na sample natin. So, ilang piraso lang din naman to 9 or 10. So, i-print mo yan para ipapili mo na lang kung anong gusto nilang design. So, para mas mabilis din, di ba? So, ang gagawin mo dyan, papalitan mo na lang ng name. So, pag napalitan mo na yung name, nalagyan mo na ng picture, next na gagawin mo, i-click mo yung share, tapos i-click mo yung download. So, save mo lang yung, or i-download mo lang yung number, or page 10, kunyari, yung page 10 lang. So, click mo lang yung number 10 para yun lang yung ma-download mo, para hindi lahat. Okay? So, kung pwede naman, i-download mo lahat. So, depende pa rin yan sa inyo. Hello guys, so same procedure pa rin tayo para sa mga ngayon pa lang nakakanood ng ating video tutorial para sa ating mga design. So, ang gamit kong printer ay L3210. So, naka-bypass yan para makapag-print tayo ng borderless. Okay? So, mga gusto mag-print ng borderless sa kanilang L3210, panoorin yung tutorial natin dito sa page. So, meron video dyan. Okay? So, check nyo na lang. So, ang gamit kong pigment ay ang gamit kong ink ay pigment ink, Kuyi. Okay? So, black, cyan, yellow, at yung magenta natin. So, dito naman sa ating photo paper, kahit anong photo paper, basta kaya ng printer nyo. Okay? So, ang gamit ko ay Rambo Glossy Photo Paper. Ayan. So, Rambo Glossy Photo Paper. 180 GSM lang kasi mas maganda yung manipis lang para safe yung printer natin. Okay? So, depende sa printer na gamit nyo. Huwag kayo sasalang ng basta-basta na makakapal kasi sa una lang yan. Pero pag tumagal yan, hindi na siya kakain. Ultimo bond paper, hindi niya na kakainin. Okay? So, mas maganda yung safe pa din. So, gagawin natin dyan. Alamin nyo muna yung kaya ng printer nyo bago kayo magsalang ng photo paper na makakapal. Okay? So, masisira yung feeder natin dyan sa ating printer. Ayan. So, ito yung ating print out. Ayan. So, hintayin natin. Okay guys, so tignan natin yung output natin. Siyempre, napakaganda niya, no? Ayan, no? Buong buo yung kulay natin. So, borderless yan, di ba? Ayan. So, A4 size. So, gagawin mo dyan, ikakat mo na lang sa gitna. Yan. Para maging A5 size, para maging writing pad pang grade 3. Okay, so lalagyan nyo na lang ng picture yan. Ayan, no? So, personalized talaga yan. So, my name and grade section. Kurumi writing pad grade 3. Okay? So, napakaganda, oh. Diba?